Which body within the United Nations system is primarily responsible for maintaining international peace and security and can authorize sanctions or military action? A. The General Assembly. B. The Economic and Social Council. C. The Security Council. Or letter D. The International Court of Justice. No? So yes, sabi ko nga po kanina, may principal organs, may different bodies itong United Nations na tinatawag po natin. Ngayon, sino po ang responsible, what's your keyword in here? To maintain what? To maintain your blood pressure. Joke lang, no? So yes, to maintain what? The international peace and security. Sino po, no? O, nandun na mismo, no? Makikita mo na sa pangalan ng body na ito. And that is what? Letter C, the Security Council. No? Sige, no? So yes, mga kababayan, ito po ang ating Security Council, no? May mga pipiliing delegado mula sa mga piling bansa sa mundo, kasama yung mga permanent members, no? At pinag-uusapan po nila, ano nga po ba ang gagawin kapag panahong meron pong digmaan, no? Kumbaga ito yung mga seryosohang usapan po nila, no? Ngayon, coach, kung yan yung ginagawa ng Security Council na yan po yung eksaktong itsura ng Security Council, no? Yan po yung meeting nila, nakapag-horseshoe po sila, nakapabilog, no? Ngayon, coach, anong ginagawa naman ng ibang bodies na ito? Anong ginagawa, no, ng ibang principal organs na ito? Ito po sila, no? O, take note po natin. Number 1, no? Ang General Assembly. Ito po yung parang kongreso nila, no? It is concerned with what? It is concerned with policy making, sa paggawa ng mga polisiya. And in here, we can see a clear representation of the members, no? Actually, kapag sinearch po sa internet, General Assembly of the United Nations, ano makikita ninyo? Anong format? Ay, parang Congress, no? Ang daming upuan. Ibig sabihin, lahat ng upuan na yon, no? Lahat po yon may kinatawan ang bawat bansa. Okay? Yun po yung General Assembly. Kumaga doon sila nagkikita-kita silang lahat, no? Ito pong Security Council, ito yung mga, medyo social. Ito yung mga, medyo mas makapangyarihan, no? At yes, they are very much concerned with peace and security, no, issues, no? And then they will be deciding, no, whether or not to impose military action, no? And then of course, you also have our ECOSOC, coming from the term economic and social, all economic and social dynamics of the United Nations being conducted by the ECOSOC, no? At syempre, kapag may mga legal disputes between the countries, ito po, no, ang talaga naman pong nakabase, no, sa The Hague, yan po, ang re-responde po dyan ay ang International Court of Justice o yung ating ICJ, no? Ang Trusteeship Council, although inactive na po ito ngayon, yan po yung nagsusupervise dun sa mga trust territories, no? Ito po yung mga tumutulong sa mga teritoryo, no, na maging independent, no? Pero yes, sabi ko nga po, may inactive na po yan ngayon, no? Jigwakin na natin siya. At ang secretariat, ito naman po yung, di ba, clue natin dyan, secretary, no? Yan po yung gumagawa ng paperworks, no? Kumbaga yan po yung itsurang City Hall nila. Nandiyan ang burokrasya, no? Yan po yung gumagawa ng administration, research, mga report, no? And of course, their everyday tasks, no, would include supporting the UN bodies, no? So once again, yan po ang ating 6 organs of the United Nations, no?